Okay, sa mga bago po, tayo po ay magkakaroon ng topic about the beginning or yung Genesis. Yung Genesis ang ibig sabihin ay beginning. Okay? Pag-uusapan natin siya. Sa lahat po ng series o yung lingguhan nating pakikipagkwentuhan to tell story more about Genesis, lahat po ng topic natin nagsisimula ng the beginning of. The beginning of. Okay? Last week, we talked about the beginning of evil. Okay, the beginning of evil. And this morning, we are going to talk about the beginning of good. Okay? Sabi natin, doon sa Book of Genesis, kapag pinag-aaralan natin ito, okay, vital part siya na kung saan, hindi lang natin para maintindihan yung kwento sa Biblia. Sa mga nakabasa na ng Bible, nag-start tayo ng January sa Genesis, hindi lang ito para maintindihan, kundi dapat makita rin natin, maintindihan, maranasan ang Panginoon doon sa kwento. At dito ipinapakita ng Panginoon how good and great is our God. Okay? Kung natatandaan niyo po, last week, pinag-usapan natin yung Ezekiel 28, Isaiah 14, and Revelation 12. Kailangan maintindihan muna natin, ano bang nangyari doon sa sinasabi doon sa last week na pinag-usapan natin at the beginning of evil. Alam natin that symbolically, dinescribe doon sa Isaiah that Satan fall from heaven. Okay? Siya ay na-kick out sa langit. Ang dahilan, dahil siya ay gusto niyang maging katulad ng Diyos. Gusto niyang maging kapantay ng Diyos. Gusto niya sinasamba siya ng mga anghel. At the same time, nagkaroon siya ng tinatawag nating pride. Parang sa simbahan. Kapag ang simbahan natin ay hindi na puno ng praise, ng papuri, ang papalit ay pride. So this is so important na tayong lahat ay dapat alam natin when and how to praise our God. At dito ipinakita rin doon sa Luke 10:18, ang sabi ni Jesus, I saw Satan fall like lightning from heaven. Nakita ito ni Jesus sa kinuwento niyo sa Biblia, sa Lucas. At the same time, alam natin that we know that angels were created before the earth. Bago likhain ang mundo, nilikha muna ng Diyos ang anghel. Nandoon yung cherubim, seraphim. At the same time, after that God created yung angels, okay, dito rin naman ay nung nilikha ng Panginoon ang mundo. Lumabas si Adan, si Eva, at pag-uusapan natin mamaya. Dito rin ay dumating yung panahon na kung saan Satan tempted Adam and Eve. Nang dahil nga dito, makikita natin that before likhain yung yung mundo, si Adan at si Eva, naunang nalikha si Satanas, si Lucifer, o yung devil. Okay, na dinescribe sa Bible. At dito makikita natin kung kailan, saan, anong oras na-kick out si Satan sa langit ay hindi naman din nabanggit sa Biblia. So ang dahilan talaga kung bakit tayo natin pinag-aaralan yung the beginning of evil na ito, kasi sa Isaiah 14, dito ipinakita, sabi ni Satanas, gusto ko rin ipakita na makapangyarihan din ako. Nabalot ng inggit yung kanyang isipan, at sabi niya doon sa Isaiah 14, I will ascend to the heaven. Sinabi niya rin, I will raise my throne above the stars of God. I will sit enthroned on the mount of assembly on the outmost heights. I will ascend above the tops of the clouds, and I will make myself like most high. Sa lahat ng 5 I will ni Satanas, dito pinapakita niya that gusto niyang magkaroon ng kapangyarihan, gusto niya maging parang katulad ng Diyos. Pero hindi niya nakita that sa ganung pagkakataon, dito rin dumating yung panahon na kung saan walang puwang sa langit yung mga ganitong pagkakasala. At dito nakita ni Satanas na gusto niyang mabuhay independently doon sa kaharian ng Diyos, and that is the reason why he was kicked out sa langit. Alam natin, ang Diyos ay banal, ang Diyos ay mapagmahal. Kapag may mga ganitong pagkakataon na kung saan ang kasalanan ay naghahari, ayaw ng Panginoon ito. Okay? At dito makikita din natin na sa kwento natin last week,
madali, o parang ipinapakita doon sa Revelation 12 as well, that heaven is no place for the wicked one. Yung wicked one, yung walang habas na paggawa ng kasalanan. Walang puwang sa langit ang ganito. Satan fell from heaven because he was pushed. Kick out siya. Okay? So yun yung review natin last week. At tandaan natin, before nalikhain ang mundo, God is good. Punong-puno na siya ng kabutihan. Punong-puno na siya ng kagandahan. Kaya kung babasahin natin yung Genesis chapter 1, matutunghayan natin dito yung salitang lahat ng kanyang nilikha, ang sabi niya sa bandang huli, it was good. Or sa Tagalog, nasiyahan ang Panginoon. Okay? So, may I request everyone to stand and let us read sa Bible, yung Genesis 1 verse 1 to 5. Ito po yung ating konteksto sa umagang ito. Basahin po natin. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Nasiyahan ng Diyos nang ito'y namasdan, pinagbuklod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw at ang dilim naman ay tinawag na gabi. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang unang araw. Panginoon, override my preparation. Samahan at tulungan mo kami sa umagang doon na maunawaan ang iyong salita. Banal na Espiritu. Malaya ka pong kumilos sa aming kalagitnaan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo po ay makakaupo na. Nasanay tayo sa Father's house, katulad nung napag-aralan natin sa Timothy, 1st and 2nd Timothy. Ang ginawa natin dito is verse by verse. Tatandaan yun? Bawat bersikulo ay himay-himay natin. Okay. Sa Genesis, ay pag-uusapan naman natin dito yung tema, yung main themes ng buong Genesis 1 to 50. Okay, isa-isahin natin ito. Okay? Hindi man masasagot yung lahat ng tanong ninyo pagdating sa Genesis during our study, but we want to make sure na mauunawaan natin yung theme o yung tema ng ating kwentuhan. Okay po? Okay, kasi kung pag-aaralan po natin ng verse by verse, baka po abutin tayo ng 5 taon. Hindi pa tayo tapos sa Genesis. Ganon siya kahirap pag-aralan at ganon din siya parang sa sobrang lawak ng kanyang kukwentuhan. So we decided po na gawin siyang theme, may tema kada linggo. Last week is evil, the beginning of evil. Today is the beginning of good. Sinabi natin last week that si Moses ang human author ng 5 libro na binanggit sa Biblia, yung Pentateuch. Pero ang pinaka-author talaga, the divine author of Genesis ay walang iba kundi ang Diyos. Dahil siya ang pasimula. Nakukuha niyo po. Kasi sinabi po dun sa 2 Peter, chapter 1, 20 to 21, above all, you must understand that no prophecy of Scripture came about by the prophet's own interpretation of things. For prophecy never had its origin in the human will, but prophets, through human, like Moses, spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Therefore, the divine author of the Bible, okay, is God. At gumagamit siya ng mga tao katulad ni Moses, na siya naman ang parang pinaka-human author nung salita ng ating Panginoon. So makikita din natin dito na yung 5 libro na sinulat ni Moses ay yung Genesis, Exodus, Numbers, Leviticus, at Deuteronomy. Yun yung Pentateuch. Kaya Penta is 5 books of the Bible. At ito lang yung meron sila. Okay? Kahit sa magpunta yung Israel, yung Pentateuch o yung 5 librong ito, bit-bit po nila ito. Wala pa silang extra copy. Nag-iisa lang ito that time. Siyempre, makikita din natin dito, the first audience is yung Israelites. Para sa kanila ito. Sila yung unang nakaranas nito. Kaya naman, sa panahon noon at sa panahon ngayon, in our generation, makikita natin dito that the rest of the Bible, okay, ay halos, yun din yung kwento noon at kinukwento din po natin ngayon. Andiyan po kayo?
Okay. So para mabigyan kayo ng ano ba yung Genesis na yun, ano bang kwentuhan meron dito? To give you yung outline, okay? Yung dalawang division po ang Genesis. Kasi ito ay chapter 1 to 50. Yung first division is chapter 1 to 11. Yung chapter 1 and 2, ito yung creation. 3 to 5, ito yung the fall. And yung 6 to 9, chapter 6 to 9 ay yung the flood. At kung makikita nyo doon sa chapter 10, ito yung genealogy. At yung chapter 11, ito naman yung Tower of Babel. Ito yung nagtayo sila ng mataas na tower na sinira ng Panginoon. Okay? At yung ikalawang division ng Bible, makikita natin, and remember, yung 4 na character na ito. Okay? Yung 4 main characters ng Genesis, una si Abraham, ng chapter 12, si Isaac, ng chapter 25 to 26, si Jacob, 27 to 36, si Jacob na kalaunan ay tinawag na Israel. Kaya merong bansang Israel ngayon. Okay? And then si Joseph, yung the dreamer, yung tinapon, yung napanood natin kanina. Okay? Dito na natin, 3 chapter yung sa kanya. At dito makikita natin na sa outline na ito, okay, makikita natin na ito pala yung takbo, pagka binasa nyo rin yung Bible, ito yung takbo o yung outline, yung pagkakabahabahagi ng book of Genesis. I'm going to read chapter 1, verse 6 onwards ng Genesis. Habang kayo po ay nakikinig o habang binabasa natin ito, okay, mas mainam kung sasabayan nyo po akong magbasa. Notice nyo po yung salitang it was good. Since Tagalog ko siya sinulat dito at tinype dito, lagi niyong tingnan yung salitang nasiyahan siya sa kanyang namasdan. The Lord saw that it was good. Klaro po? Sige, basahin po natin. Sabi doon sa 6 to 8, sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakang maghahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay. At nangyari ito. Ginawa ng Diyos na pumagitan ng kalawakan sa tubig na nasa itaas at sa tubig na nasa ibaba. Langit ang tinawag niya sa kalawakan, lumipas ang gabi, at sumapit ang umaga, iyon ang ikalawang araw. Sinabi ng Diyos, magsama-sama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa. At nangyari nga ito. Tinawag niyang lupa ang tuyong bahagi at dagat naman ang nagsama-samang tubig. Nasiyahan siya ng ito'y namasdan. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa ng lahat ng uri na tumutubong halamang nagkakabinhi at punong namumunga. At nangyari ito. Tumubo nga sa lupa ang gayong mga halaman, nasiyahan siya ng ito'y namasdan. Lumipas ang gabi, sumapit ang umaga, iyon ang ikatlong araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa langit upang mabukod ang araw sa gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan. Mula sa langit, ang mga ito'y magbibigay ng liwanag sa daigdig. At gayon ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw, ang araw, upang magbigay liwanag sa maghapon, at ang buwan upang tumanglaw kung gabi. Nilikha niya rin ang mga bituin, nilagay niya sa langit ang mga tanglaw na ito'y magbigay ng liwanag sa daigdig. Tumanglaw kung araw at gabi at magbukod sa liwanag at ang dilim. Nasiyahan ang Diyos na ito'y kanyang namasdan. Lumipas ang gabi, sumapit ang umaga, iyon ang ika-4 na araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon sa tubig ng maraming bagay na may buhay, magkaroon din ng mga ibon sa himpapawid. Nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat at lahat ng mga bagay na nabubuhay sa tubig. Gayon din ang lahat ng uri ng ibon, nasiyahan ng Diyos nang ito'y namasdan. Pinagpala niya ang mga ito. Magpakarami ang lahat ng mga bagay na nabubuhay sa tubig at punuin ang karagatan. Nagpakarami rin ang mga ibon at punuin ang daigdig. Lumipas ang gabi, sumapit ang araw, ang umaga, iyon ang ikalimang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa, maamo, mailap, malalaki at maliliit. At gayon nga ang nangyari. Ginawa nga niya ang lahat ng ito at nasiyahan siya ng ito'y kanyang namasdan. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain naman natin ang tao
ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid, sa lahat ng hayop, maging maamo, mailap, malaki, at maliit. Nilikha nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang ng isang lalaki at isang babae. At sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ang ng inyong mga anak ang buong daigdig at kayo ang mamamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na sa ibabaw ng lupa. Binibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi, mga bungang kahoy, bilang pagkain ninyo. Ang lahat ng halamang luntian ay ibinigay ko naman sa lahat ng hayop sa ibabaw ng lupa at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi, sumapit ang umaga, iyon ang ika-6 na araw. Panghuli, nilikha nga ng Diyos ang lahat, ang langit, ang lupa, ang lahat ng bagay na naroroon. Tinapos niyang likhain ang lahat ng ito sa loob ng 6 na araw. At siya'y nagpahinga sa ika-7 araw. Pinagpala niya ang ika-7 araw at tinuring itong banal sapagkat sa araw na ito'y nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ganito ang pagkalikha sa langit at sa lupa. Ang haba, no? Okay. Ito yung creation from first day up to 6 days. Have you noticed yung word na it was good? Nasiyahan ang Diyos sa kanyang na masdan. Kung babasahin natin yung chapter 1, ito yung mga kwento na kung saan the beginning of good. Yung goodness ng Panginoon is all over the book of Genesis, kung babasahin natin ito. At sa panahon natin naman ngayon, ano ba yung salitang good? Pagka tayo ay nakikipag-usap sa mga amo, no? Ano lagi nalang kasasabihin? How are you? Ano sasagot natin? Wise. Kulutamam. Good. Na? Mia. Aywa. Yung iba naman, ang sagot ay so far so good. Tama? Yun yung alam natin sa ibig sabihin ng good. Sa ulam, pagkakakain tayo, masarap ang ulam mamaya, tom yum. Pag tinanong, anong ulam? Tom yum. Anong lasa? Good. Tama? Pag hindi mo good, di toyo ulam mo ngayon. Okay. So dito, makikita natin sa pamantayan ng tao, yung salitang good ay parang ganun siyang kababaw. Tama? Parang tahimik kayo lahat. Gising pa kayo? Okay. Pero po yung salitang good, dahil ang Biblia ay sinulat sa salitang Hebreo, yung salitang good ay may malalim pala talagang ibig sabihin. At ito po yon. The original word na good in Hebrew, ang sabi doon, complete, perfect, beneficial, desirable, and useful for a purpose. Nakukuha niyo po? That is the real meaning ng good. It was good, it was very good, na sinasabi sa Biblia. Na yung lahat ng likha ng Panginoon ay perpekto, kompleto, may pakinabang, kanais-nais, at may kapaki-pakinabang para sa isang layunin. Merong purpose. Nakukuha niyo po? Parang alien ba yung kausap niyo? Okay, we see the goodness of God, and in fact, alam natin na ang Panginoon ay eternal. Magpawalang hanggan ng Panginoon. Ang Panginoon ay self-existent. Walang naglikha sa Diyos. Diyos na siya. Siya ay all-powerful. Siya ay sovereign. At siya rin naman ay maawain sa lahat ng nilikha ng Panginoon. Ang sabi doon, dito mo makikita ang katangian ng Diyos. Sino ang Diyos? All-powerful, always present, all-knowing God. When you say sovereign, makapangyayari. Pag sinabi ng Diyos, gagawain niya. At yung lahat ng kanyang ginawa ay kumpleto, perpekto,
desirable, useful for a purpose. Nandiyan po kayo? Tanungin natin ang sarili natin. Tayo ba ay nilikha ng Panginoon? Wala naman siguro ditong umusbong na lang sa lupa. Wala. Tama? Walang ganun, ano? Tayong lahat ay, sino yung taas ng kamay ang sinasabing siya ay nilikha ng Diyos? Sa ayaw magtaas, ano kayo? Ampon? Okay. So dito makikita natin na tayo kung ang nilikha ng Panginoon from the beginning is perfect, complete, beneficial, desirable, and useful for a purpose. Therefore, tayo nalilikha ng Diyos. Ang sabi niya, it was very good nung tayo ang nilikha. Yung lahat ng nilikha niya nung una, it was good. Pero nung nilikha niya ang tao, ang sabi, it was very good. Bakit? Because God created you and me for a purpose. Amen. Tunghayan natin yung Genesis 1. Ang sabi doon sa Genesis 1 verse 1, in the beginning God created the heaven and the earth. Remember the word. Yung good is ano raw? Complete, perfect, beneficial, desirable, and useful for a purpose. Makikita niyo doon sa bandang gitna, yung salitang God. In the beginning, God. Sa Hebrew, ang ibig sabihin nun ay Elohim. Elohim. Okay? Anong ibig sabihin? Sa mababaw na pagkakapaliwanag, ang ibig sabihin ng Elohim ay isang malakas, may kapangyarihan, siya ay magpawalang hanggan, okay? Siya ay powerful, walang naglikha sa kanya, kundi siya ang naglikha. Okay? Yun ang Elohim, yun ang God. Siya ay sustainer, siya ay supreme judge of the world. Ngayon, yung sinasabing in the beginning, God, that God, siya yung Diyos natin na mapagwalang hanggan. Makapangyarihang Diyos, siya ay nagpakita ng kanyang kapangyarihan sa lahat ng kanyang nilikha. Remember, nalikha ang lahat through His Word. Tama? At the same time, nakikita natin dito, hindi lang niya nilikha, kundi nag-sustain pa siya. Pinanatili niya yung kanyang creation at siya yung pinakamataas na hukom ng mundong ito. Nakukuha po? God. That is our God. If you're going to check verse 2, ang sabi doon, and the earth was formless and void. Walang kwenta, walang void, walang laman, bakante, formless, walang itsura. Okay? And darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God, basahin natin, the Spirit of God was moving over the surface of the waters. Nakakita na ba kayo ng agila? Agila. Yung agila, kapag ka ito ay nalipad, okay, pagka siya ay nag-glide na ganon, kasama yung kanyang anak, habang doon sa ibabaw ng tubig o sa kabukiran, naghahanap sila ng makakain. Di ba? Ang tawag doon ay nag-hover. Okay? Nag-hover. Kasama yung kanyang anak. Pumapaibabaw siya doon sa ibabaw. At the same time, ang kanyang trabaho nung mother ng eagle is to provide and to protect yung kanyang anak. Ganon din ang Panginoon. When God created heaven and earth, hindi niya lang ito nilikha. The Spirit is hovering, moving over the surface of the waters. Sabi sa Deuteronomy, as an eagle stirs up its nest, hovers over its young, spreading out its wings, taking them up, carrying them on its wings. Kung ang mother eagle can protect and provide from young eagle, anong makikita natin doon? Sobrang sweet. Tama? Sabay silang lumipad, yung intimacy nandun talaga. And the gliding over doon, o nag-hover siya doon sa surface, dito mo makikita na parang ang ating Panginoon. When He created you and me as well, God is taking care of you. At nung nilikha niya ang mundo, He provide everything na kailangan ng tao. Amen? Okay, malapit na tayo matapos. Joke. Hanggang alauna tayo rito. Okay, Genesis 1 and 2, makikita natin dito yung salitang formless and void. Tama? Tama po. And the earth was formless and void.
Dito makikita natin, dahil nga sa sobrang kadiliman, yung darkness na ito, therefore, kapag ka madilim, kailangan mo ng liwanag. And the light, di ba, was created. Masasabi mo lamang maliwanag ang isang bagay o isang lugar kapag ka walang dilim. Masasabi mo lang na madilim ang isang lugar pag walang liwanag. Nakukuha niyo po? Okay. Tatango lang ha. Andyan pa tayo. Katulad ng sinasabi, ano ba yung sinasabi dong the Spirit of God was moving? Okay, yung moving in Hebrew, ito po yung idea na kung saan sinasabi ko na the idea of protecting, providing, and yung form po ng energizing. Kung makikita natin yung Genesis 1, verse 2, this will encourage us that God work in our life. And the Lord, ever since, ang gusto niya talaga sa tao ay magkaroon ng intimacy. Mapalapit, magkaroon ng malapit na relasyon ng tao sa Diyos. Okay? Next week, balik kayo. Pag-aaralan natin kung bakit nahiwalay ang tao sa Diyos. Okay? So dito, makikita natin na kung nilikha ng Diyos lahat, pati ang tao, tayo sa panahon natin ngayon, therefore, meron kang value. Tama? God created you. You have a purpose. Therefore, sa harap ng Panginoon, ikaw ay may value. Dahil nung tayo ay nilikha ng Diyos, it was very good. Ano uli yung idea ng good sa Hebrew? Isang bagay na kung saan kumpleto, perpekto, may pakinabang, kanais-nais, at ito ay may kapaki-pakinabang para sa isang layunin. Mas madali sa English, no? Complete, perfect, beneficial, desirable, and useful for a purpose. Habaan natin yung kwento. Sa Biblia, kwentuhan na lang natin yung araw. Ang haba nung binasa kanina. No? Basahin na lang natin yung araw. Sa araw, yung una hanggang ikatlong araw, we see God form, hinulma, yung heaven and earth. At pagdating dun sa 4, 5, and 6 days, we see God fill the heavens and the earth. Nandiyan pa po kayo. Remember mo yung word, God form and God fill. Okay. Parang ganito yun. Yung time ng forming, yung day 1, 2, and 3, God created light. Day 2, God created permanent and waters below. And day 3, God created dry land. At nung day 4, para saan yung ilaw? Siyempre, para sa dilim, merong gabi. Tama? Para saan yung mga dagat na ito? Saan yung yung sa ibabaw ng dagat? Siyempre, ang purpose nun para sa mga ibon at sa mga isda. Nakukuha po. God formed yung dry land para saan? To fill with land and creatures. Nakukuha niyo po. Therefore, kung ang pag-uusapan natin ay yung day 1 pa lang, day 1, God created yung light and there was light. Makikita natin dito na yung araw, okay, it radiates light and heat at nagkakaroon ng solar energy. Kaya napaka-imposible na mag-exist ang mundong ito kung walang araw, walang liwanag. Alam natin na ang halaman ay lumalago lamang kapag ito ay nasisilayan ng araw. Parang ayaw yung maniwala. Including the animals, yung human needs, yung plants, yung food, they need oxygen to produce. Therefore, without light or heat na mula sa langit, mula sa araw, imposibleng tayo ay mabuhay. Bakit? Sa liwanag ba naman, sa lamig ba naman ito pag walang araw, tayong lahat ay mapiprease. Tama? Okay. Tingnan natin sa ibang anggulo. Genesis 1 verse 3 to 13. Ganito 'yon. Day 1 creates light, night, and day. Para saan? To prepare for the sun, the moon on day 4. Nakukuha niyo po. Nung day 2, God creates the ocean. Para saan? Preparing for creatures on day 5. Day 3,
God creates land and plants para saan? Preparing for animals and humans on 6 days. Alam natin that God is an Elohim God. Walang lumikha sa Kanya. He created everything. God means to be known as ano? Creator of all things. Tayo na Kanyang nilikha ng Diyos. Okay? Dahil sa Kanyang sinabi, Kanyang ginagawa. And if God is our Elohim God, therefore, we should worship our Creator, our Maker. Remember the word? Yung good. Ano raw yung good? Perfect. Complete? Perfect? Beneficial? Desirable? And useful for purpose. Kaya kung titignan natin yung day 1 to 3, God formed the heavens, and day 4 to 6, verse 14 to 31, God filled the heavens and the earth. Takbo tayo sa 14 to 19. Okay? 14 to 19 it says, basahin po natin, and God said, let there be lights in the vault of the sky to separate the day from the night, and let them serve as a signs to mark sacred times and days and years. And let them be lights in the vault of the sky to give light on the earth. And it was so. God made 2 great lights, the great light to govern the day, and the lesser light to govern the night. He also made the stars. God set them in the vault of the sky to give light on the earth, govern the day and night, and to separate light from darkness. And God saw that it was good, and there was evening, morning, on the 4th day. Dito makikita natin na lahat ng ginawa ng Panginoon ay merong purpose. When God formed, God filled. When God create, He provide. When God created us, you and I are valuable to Him. Because God is good. Amen? Amen. Okay, buhay pa sila. Okay. I will show you one video. Okay? But let us read yung verse 24 to 25 just to show you kung gaano makapangyarihan at hindi mo maipaliwanag ng ilang salita yung nilikha ng Panginoon. 24 to 25, basahin po natin. And God said, let the land produce living creatures according to their kinds, the livestock, the creatures that move along the ground, and the wild animals, each according to its kind. And it was so. God made the wild animals according to their kinds, livestock according to their kinds, and all the creatures that move along the ground according to their kinds. And God saw that it was good. Remember the word? All the creatures that move along the ground. I will show you one video. Isa ito sa creatures that move along the ground. Ang tawag sa kanya ay bombarder beetle. Okay? Panoorin po natin. This beetle is a walking powder keg. The bombardier beetle is one of nature's most improbable creatures. For some, it throws a monkey wrench into the whole idea of evolution. This beetle is a walking powder keg. That cloud you see is the result of a lightning-fast chemical reaction inside his body. When attacked, the beetle sets off the explosion.
releasing a boiling hot, stinging poison that sends his enemies running. He can even aim it. This potent mixture inside the beetle is made up of 3 main ingredients. Mix the first 2 of them together and nothing happens, but throw in the third and boom. So the beetle has a trick. He keeps these ingredients separate inside his body. From an evolutionary standpoint, that's what's interesting. In fact, people have been scratching their heads over this for decades. How did this complex system evolve over time? Wouldn't earlier generations of beetles have blown themselves up like a bunch of amateur bomb makers? To some, this beetle's very survival is proof that the whole theory of evolution is wrong. But it turns out there is a way this system could have evolved gradually. Remember that third ingredient? It's an enzyme. It's like a spark. It sets the explosion in motion. And enzymes evolve. At first, maybe this one wasn't so dangerous. But gradually, it became more potent, more specialized, more explosive, as the beetle's body changed to contain it. Scientists at UC Berkeley are trying to figure out how this system came together. They think one of those explosive chemicals evolved from the same raw materials as the beetle's shell. That happens a lot in evolution. It's called exaptation, one body part repurposed for something else. The improbable bombardier beetle, living proof that what doesn't kill you only makes you stronger. Hi again, it's Amy. Okay, nandiyan pa po kayo. Nakita niyo yung bombardier beetle? Diba? Kung titingnan mo, ang liit lang nun. Pero kasama ito sa nilikha ng ating Panginoon. Amen? Therefore, sabi nga, actually kung napanood niyo siya ng parang yung, nakita niyo yung 5 beses siyang kumagbuga nung kanyang parang bomba. Diba? Yung parang usok na yon. At alam niya kung kailan niya ito dapat palalabasin sa kanyang katawan o gagamitin. At the same time, yung chemical na lumalabas sa katawan iyon ay sa lahat ng tatamaan, maybe it might destroy. Diba sabi doon parang bomba. Okay? So bakit natin ipinapakita ito? Sa lahat po ng ginawa ng Panginoon, there is a purpose. Hindi na natin pag-uusapan yung mga malalaking hayop. Yun na lang muna sa maliit. At kung wawariin natin yung lahat ng nalikha ng Panginoon, it was good. Amen. Sa verse 1, yung last verse ng Genesis 1, ang sabi doon, God saw all that He had made, and it was very good. There was evening, and there was morning, on the 6th day. Sa salitang Hebreo, okay, in Hebrew, okay, yung chapter 1 ng Genesis, kung sa salitang Hebreo, ito po yung makikita natin. In Hebrew, yung chapter 1 ng Genesis, yung verse 1 has 7 words. At yung verse 2 has 17 words. Chapter 2, verse 1 to 3 has 35 words. God, the Word of God is used 35 times in Genesis 1. And yung earth is used 21 times dun sa Genesis 1. Yung heaven is used 21 times sa Genesis 1. And God saw it was good. Yung word na good, it is used 7 times. Sa Hebreo, number 7 is considered the complete, perfect number of God in the Bible. Diba? Kung makikita nyo yung in Hebrew, yung 7, 14, 21, 35, saan siya lahat? Times 7. 7 times 7. Tama? Lahat ito ay nagpapakita that yung lahat ng ginawa ng Panginoon
by Numbers 7. It was complete, perfect, beneficial, at meron siyang purpose. Bakit ganun? Sa salitang Hebreo ay bakit puro 7? Bakit yun yung napili ng Diyos? God made sure yung structure po nung Biblia, nung beginning, nung history, ay madali po siyang matandaan at madali siyang maipapasa sa iba. Sabi ko nga po kanina, yung Bible that time, sa panahon ni Moses, no Abraham, isa lang ang Bible noon. Bit-bit nila yon. At kung saan sila magpunta, hawak nila yon. At binabasa ito sa templo kapag yung araw na kanilang dapat na itong basahin. At kapag merong itatayong hari, yung hari mismo, he needs to memorize the Bible. Parang tayo, isang verse na hirapang mag-memorize, no? Okay. From here, makikita natin na ang Panginoon, yung lahat ng kanyang nilikha, ay mabuti. Paano naman natin ito i-apply sa ating buhay? Paano natin siya i-apply? Romans 8:28. Ang sabi doon, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. The word to those who love God, to those who are called according to His purpose, ay napaka-crucial na salita. Crucial dahil hindi ito nakadepende doon sa ano yung pakiramdam mo sa araw na iyon. Crucial kasi God made you and me, sabi nga doon, for a purpose. At sa lahat ng nangyayari sa buhay natin, alam ito ng Panginoon. In other words, Romans 8:28, okay, this verse is only applied to Christian or followers of Christ. Never use Romans 8:28 sa hindi mananampalataya o hindi nakakilala sa Panginoon. Anong sabi? And we know, ano raw? In all things, God works for the good of those who. Therefore, kung yung tao ay walang pagmamahal sa Diyos, hindi niya pwedeng i-claim, oh, all things work together for good naman. Nakukuha niyo po. This verse is so crucial dahil ito yung madalas na pinangahawakan ng mga mananampalataya. Therefore, if all things work together for good of those who love Him, ang sabi doon, who have been called according to His purpose. Kung makikita natin yung Romans 8:28, okay, katulad ng mga tao sa Israel, God created everything for a reason, for a purpose. Therefore, until sa panahon natin ngayon, yung lahat ng nilikha ng Panginoon, they are complete, perfect, and useful. Nakuha niyo po. Have you tried or to ask yourself, ano ba ang silbi ko sa mundong ito? Ano ba yung purpose ko talaga? Matanong niyo na yung sa sarili niyo. Dahil ang hirap mabuhay kung ikaw mismo hindi mo alam ano yung purpose mo. Nagigets? If you know your purpose, you will do whatever it takes para yung purpose na yun ay mangyari sa buhay natin. Ang sabi natin kanina, God is good and working for our good. Kung God is good and working for our good, therefore, sa tahanan ng Panginoon, He cannot tolerate sin. Tama? God cannot tolerate sin. At yung tayong mga nilikha ng Panginoon sa mga walang pagkakilala sa Diyos, alam natin na yung guilt and fear ay laging nandoon. Tama? Okay. Dahil nga ang tao ay nahiwalay sa Diyos, therefore, ang tao ay merong malaking tinatawag na kasalanan. At ang kasalanan ito ay walang puwang sa langit. Kaya naman, ang Panginoon ay gumawa ng paraan para yung kanyang kabutihan, kahit na yung tao ay nag-fall, still God made a way. Paano yung ginawa niya? John 3:16. God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him should not perish but have eternal life.
Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At alam natin lahat that God sent His Son to destroy the works of the devil. Tama? Upang sirain yung ginawa ni Satanas, kasi nung si Satanas ay nahulog sa lupa, ang sabi ni Satanas, damay-damay na to. Kung ako ay pinatalsik sa lupa, ay yung lahat ng nilikha ng Diyos, sisirain ko din. Anong ginawa ni Satanas? Si Eva at si Adan. Sila lang ang nilikha na hindi ginamit ang salita. Ang tao ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Anong ginawa niya? Kumuha siya nung clay. At hindi lang niya sinabing maging tao ka. Hiningahan pa niya ito bago ito nagkaroon ng buhay. Therefore, ang tao ay sobrang mahal ng Diyos. Eh dahil nga si Satanas ay Satanas, Diablo. Diba? Damay-damay na ito, sinira niya rin pati yung creation ng Panginoon. Pero ang Diyos ay gumawa ng paraan upang tayong lahat ay manumbalik sa Diyos. He gave His only begotten Son. Diba sabi sa John 10:10? Na parito ang anak ng Diyos upang siya ay magbigay ng buhay at ng kasaganaan nito. Nandito rin si Satanas upang manira ng relasyon, pumatay ng tao, magwasak ng pamilya, masira ang relasyon sa Diyos. Yun ang plano ni Satanas at may magandang plano ang Panginoon. At ang sinabi ng Panginoon, di ba? I am the Lamb of God who takes away the sins of the world. At makikita natin ang kabutihan ng Panginoon sa lahat ng tao manunumbalik sa Kanya. God will give them yung karapatang maging anak ng Panginoon. Nakukuha po. Therefore, if God is good and working for our good, tingnan natin yung ginawa ni Kristo. Siya na walang kasalanan ay willfully He hung Himself on the cross. Pumayag siya na ipako doon sa krus para sa iyo at para sa akin. Pumayag siya. Sinabit niya yung sarili niya upang yung kanyang dugo ay umago sa bundok ng Kalbaryo upang hugasan ang kasalanan mo at ang kasalanan ko. Pumayag siya na kung saan tayong lahat ay walang relasyon sa Diyos. Nang dahil sa ginawa ni Jesus, because He is good, He provides. He is the perfect sacrifice. Dahil ang Diyos ay mabait ng Diyos. Ang sabi doon, therefore, tayo din namang lahat na Kanyang nilikha. Nilikha niya na tayo ay very, very good. Very good. It says that, or it proves that if God is love, therefore, let us love God as well. Kaya lang naman natin minamahal ang Diyos dahil minahal niya tayo ng una. Okay? Love comes from God, and everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. Sa umagang ito, as we close, tandaan natin that you and I ay nilikha ng Panginoon for a purpose. That purpose ay nananatili at mananatili as long as we are in Christ. Masasabi mo lamang na ikaw ay anak ng Diyos kung tinatanggap mo siya bilang iyong tatay. Ang kagandahan nito, kapag ikaw ay nakikita ng Diyos, hindi niya nakikita yung pangit mong ginawa. Ang nakikita niya, yung dugo ni Kristo na umago sa bundok ng Kalbaryo. Kaya kung makikita tayo ng Panginoon, pagka nakikita, kunyari si Kuya Richard, hindi nakikita yung sama ng ugali niya. Ang nakikita ng Ama, si Richard, namatay si Kristo para sa kanya. Ganon din tayo. Pero si Satanas, pag tinitingnan tayo, ano sasabihin? Mandarambong, magnanakaw, manyakol, lahat. Magnanakaw. Nakukuha niyo po. God call us by our name and Satan call us by our sins. Therefore, mga kapatid, sa umagang ito, you and I have story to tell. If God loves you and you believe it, therefore, share din naman natin sa iba yung kwentong ito. Never forget that God is not only telling a story to you, He is telling a story through you
And that makes you vitally important to the people of God is speaking to your life. Ang ibig sabihin nun, you and I have story to tell. Yung lahat ng kabutihang ginawa ng Panginoon sa'yo, share natin sa iba. Okay po. Bakit? Because God is good. As we keep on saying, sabi nga doon si Don Moen, God is good. Anong sagot ng iba? All the time. All the time. Who else needs to be here? Sino dapat makarinig? Try now, as we start this year, mag-isip na kayo ng mga taong gusto yung share ng gospel. Babad niyo muna sa panalangin dahil darating ang panahon, God will use you for a purpose. Tandaan natin mga kapatid, that we want our stories to impact the lives of others. We want them to know the story of redemption so that they can be reconciled to God. The only way that they will know the story of redemption and reconciled to God is, ano daw, if we tell them the story that God has told us. So this morning, let's start doing this week. Make sure that everyone hears, understand the Word of God, dahil you and I have story to tell. Pag-usapan natin mamaya, what does Genesis 1 teach us about the character and attributes of God? Number 2, pag-usapan natin mamaya, what have you learned about the goodness of God? And this week, tell the goodness of God to others, or I will share this to whom? Kahit isa. Okay po? Sige po, tayong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong kabutihan. Salamat, Panginoon, sa iyong kapangyarihan. Salamat, Panginoon, because you are good. Thank you, Lord, dahil nilikha mo ang lahat sa mundong ito ng meron pong purpose. Nilikha mo rin kami, Panginoon. And our purpose and the reason why we live is to worship you. At gusto mong manumbalik, Panginoon, ang lahat ng iyong nilikha sa iyong paanan. Umaawit, nagpupuri, sinasamba ka. Dahil ikaw lamang, O Diyos, ang karapat-dapat na sambahin. Ikaw lamang, O Diyos, ang dapat na itaas. At sa umagang ito, ibinabalik po namin sa iyo ang lahat ng papuri at lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po.